Nang magkaproblema ang pamilya, si Jason mula sa isang mayamang binata na nagmumukhang ginto, ay napilitang humingi ng tulong sa mga kamag-anak at kaibigan na dati niyang tinulungan. Lao Chu, naaalala mo pa ba ang perang ginastos ko sa iyo sa loob ng 4 na taon ng kolehiyo, kasama na ang kapital na ibinigay ko sa iyo para sa iyong negosyo? Sumagot si David, iyan ay kusang loob mong ibinigay, hindi naman ako humingi. Lumingon si Jason kay Rosie, Rosie, naaalala mo pa ba ang higit sa 200,000 ibinigay ko sa iyo? Malamig na sagot ni Rosie, dahil sa ating nakaraan, kunin mo na lang ang 200 ito. Punong-puno ng sama ng loob at galit, biglang namatay si Jason. Ngunit sa kapalaran, siya ay muling isinilang pabalik sa kanyang unang taon sa kolehiyo. Ang pamilya ay nananatiling mayaman, siya ay nananatiling isang binatang naghihintay ng prutas na nahulog. Sa pag-alala sa mga hirap pagkatapos ng pagkasira ng kanyang pamilya, ngumiti si Jason ng malamig. Kung sa huli ay mamumuhay din naman ako ng masaya, bakit hindi na lang ako maging isang mayamang tao, na walang prinsipyo? Jason, hindi, sinasabi mong gusto mo ako, pero mayaman ka, kahit isang handbag ayaw mong bilhin para sa akin. Isang kaakit-akit na boses ng babae ang umabot sa tainga ni Jason. Napatingin si Jason, nagulat na makita ang paligid, at napagtanto na siya ay nasa isang tindahan. Pagkatapos, tumingin siya sa magandang babae na kausap sa tabi, siya ay nanlaki ang mata, hindi makapaniwala, Rosie. Bakit ka nandito? Akala ni Rosie na ayaw bilhan ni Jason ng handbag, sinadyang nagpout, nagkunwaring nagtatampo. Anong ibig sabihin yan? Kahit senpai, hindi mo ako tinawag? Ayaw mo na ba sa akin? Kung ayaw mo, huwag mo akong yayain lumabas. Nagtaka si Jason ng 5 segundo, sa wakas ay nakabawi din siya. Siya ay muling isinilang. Ngayon ay panahon na siya ay nasa unang taon sa kolehiyo. Dati siyang isang FONHI pagkatapos ng graduation, siya ay nabigo sa negosyo at nagkaproblema. Humingi siya ng tulong sa mga taong tinulungan niya noon. Akala niya ay madali lang ang makatawid, ngunit hindi lang siya tinulungan, kundi nakaranas pa ng iba't ibang kahihiyan. Sa huli, siya ay nagdesisyong tumalon mula sa isang gusali. Ang magandang dalaga na nakasuot ng JK skirt sa harap niya, ay matalik na kaibigan ng kapatid na babae ni David, ang kanyang kaibigan sa nakaraang buhay, na si Rosie. Sa labas, siya ay mukhang inosente, ngunit sa katotohanan, siya ay isang tunay na green tea, na hindi talaga gusto si Jason. Nais lamang siyang alagaan, tulad ng isda. Noon, hindi maintindihan ni Jason kung bakit siya nahulog sa kanya. Sa loob ng ilang buwan, siya ay gumastos ng halos 200,000 para sa kanya. Ngunit, si Rosie ay hindi pa rin nakipag-ugnayan sa kanya, hawak na hawak si Jason sa kanyang kamay. Mas masakit pa, si Rosie ay may boyfriend na. Sa madaling salita, lumapit siya kay Jason dahil sa kanyang pera. Nang malaman ni Jason na may boyfriend siya at nagtanong, hindi niya kailanman malilimutan ang mga salitang sinabi ni Rosie sa kanya. Jason, talagang itinuturing kita bilang kaibigan, wala akong ibang iniisip. May nagawa ba akong mali na nagdulot sa iyo ng maling akala? Pasensya na, itatama ko. Ngunit talagang hindi ko alam na gusto mo ako. Kung alam ko, sinabi ko na sana sa iyo na may boyfriend ako. Pasensya na. Ngayon, kapag naaalala ni Jason, siya ay nagagalit pa rin. Paano siya nakapagpatawad sa kanya noon? Hindi pa natatapos ang kwento. Ilang taon pagkatapos ng pagkasira ni Jason, nalaman niya kung bakit biglang pumasok si Rosie sa kanyang buhay. Lahat ito ay isang plano ni David, ang kanyang mabuting kaibigan. Si David ang nag-utos kay Rosie na gawin ito, sinabing si Jason ay madaling lokohin, isang tanga na may maraming pera. Ang mga mata ni Jason ay tila nag-aapoy. Itinuring niya si David bilang kapatid. Sa loob ng 4 na taon sa kolehiyo, siya ay nag-alaga sa kanya. Pagkatapos ng graduation ay ibinuhos ang natitirang kaunting ipon upang tulungan siyang magtagumpay. Sa kanyang karera, palagi siyang tumulong sa kanya, nagpakilala ng mga mapagkukunan at koneksyon. Sa huli ay umunlad si David. Pagkatapos ng pagkasira ni Jason ay gusto pang humingi ng 10,000. Hindi akalain ni David na siya ay walang utang na loob, at buong lakas na nagsabi na hindi siya kailanman humingi kay Jason, kundi si Jason ang kusang nagbigay sa kanya. Sa huli, itinapon ang 200 yuan sa harap ni Jason, sinabing huwag na siyang hanapin.
Talagang hayop. Ngumiti si Jason ng malamig, ngayon ay binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na muling mabuhay. Siyempre, kailangan niyang maghiganti sa mabiyutang kaibigan na ito. Hey, Jason, ano bang masasabi mo? Siya ay medyo nag-aalala, bakit mabagal ang reaksyon ni Jason ngayon? Siya ay medyo nag-aalala, bakit mabagal ang reaksyon ni Jason ngayon? Ang handbag na ito ay matagal na niyang tinitingnan, naghihintay lamang na bayaran siya ni Jason. Sa kabila ng yaman ng kanyang pamilya, saan pa ba siya gagastos? Kung gagastos siya para sa kanya, ano ang masama doon? HMPH, si Jason ay talagang tulad ng sinabi ni David, isang tanga na may maraming pera. Nabalik ni Jason ang kanyang isip, tumingin kay Rosie. Hindi may kakaila, si Rosie ay talagang napakaganda. Ang kapatid na babae ni David na si Diana ang pinakamagandang babae sa paaralan. Ang matalik na kaibigan ng pinakamagandang babae ay tiyak na hindi rin nagkukulang. Ang mahahabang puting binti sa ilalim ng maikling pleated skirt ay sapat na upang makuha ang lahat ng mga tingin. Ang puting blouse ay lalong nagbigay diin sa kanyang pagkabirhen, ang kanyang magandang katawan, mga tampok na maislan, ang kanyang mga labi na mapula at puno, talagang kaakit-akit, tunay na isang perpekto. Sayang, hindi mo maaring husgahan ng isang tao sa kanyang panlabas. Hindi agad nagalit si Jason, kundi nais na dahan-daang paglaruan siya. Gusto mo bang isipin na siya ay isang ATM? Mangarap ka sa gitna ng araw. Senpei, marami na tayong pinagsamahan. Ano bang relasyon natin? Gumastos ako ng napakaraming pera para sa iyo, ngunit parang hindi mo ako gusto. Hindi ko nakikita ang pag-asa. Narinig ito ni Rosie, hinawi ang kanyang buhok, at dahan-daang nagsalita, Ninde, sabihin ko sa iyo, medyo mabagal akong mag-init. Alam mo, gusto ko ang mga uri ng relasyon na tumatagal. Kung sakaling magkakaroon ako ng boyfriend, gusto kong magpakasal sa aking unang pag-ibig. At saka, napakayaman mo, kahit na hindi ka masaya sa paggastos ng kaunting pera para sa akin, sa tingin ko ikaw ang hindi gusto sa akin. Si Rosie ay puno ng kumpiyansa, ang isyong ito ay tinanong na ni Jason nang hindi bababa sa isang beses, sa bawat pagkakataon ay madali siyang napapahinto. Sa pagkakataong ito, hindi naiiba. Si Jason ay nagtatawa sa kanyang isipan, nagsimula na bang magpanggap ng moral? May pera siya, ngunit hindi ito para sa iyo. Ano bang halaga ni Rosie? Sa perang ginastos niya para sa kanya, makakahanap si Jason ng ibang uri ng babae. At may lakas ng loob pang sabihing hindi pa mainit, gusto ng pangmatagalang relasyon, at magpakasal sa kanyang unang pag-ibig. Talagang walang hiya. Si Jason ay nagbuntong hininga, hindi ko akalain na nagtrabaho ako ng ganito, ngunit sa tingin mo ay hindi mo ako gusto, sige na, hindi ako karapat-dapat sa iyo, dito na lang tayo. Lumiko si Jason at umalis, hindi na nagtagal. Nakita ni Rosie na talagang umaalis si Jason, agad na hinawakan ang kanyang braso, huwag, Jason. Si Jason ay masaya sa kanyang puso, alam niyang hindi basta-basta bibitawan siya ni Rosie, ang malaking isdang ito. Ngayon, tingnan natin kung paano niya mahuhuli si Rosie. Ngunit sa labas ay nagpakita ng kaunting pagkainip, Senpei, may kailangan ka pa ba? Bahagyang nakayuko si Rosie, bahagyang kinagat ang kanyang mapupulang labi, nagtatampo, na hindi, bigyan mo ako ng kaunting oras, kailangan kong mag-isip ng mabuti. Sa kanyang isipan, sinisisi si Jason na isang walang kwentang tao. Anong nangyayari sa taong ito? Bakit siya humihingi ng pahinga sa akin? Ngumiti si Jason, walang problema, hindi ako nagmamadali. Si Rosie ay huminga ng maluwag, sa wakas ay nakuha ang atensyon ni Jason. Ano man ang mangyari, kailangan munang makuha ang handbag. Nagkunwari si Rosie na maingat, kaya ninde, tungkol sa handbag na ito. Si Jason ay malinaw ang isip, nagbigay ng malabo, madali lang yan, kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo, 5,000 lang naman. Natuwa si Rosie, HMPH, si Jason ay si Jason pa rin, hindi nagbago. Ngunit talagang mayaman siya, ang 5,000 ay hindi niya pinapansin. Biglang nagbago ang tono ni Jason, ngunit, Senpei, kailangan mo rin akong bigyan ng kaunting tamis, bigyan mo ako ng kaunting pag-asa. Nagulat si Rosie, anong tamis? Itinuro ni Jason ang kanyang mukha, Senpei, halikan mo ako ng isang beses. Nagulat si Rosie, pagkatapos ay agad na nahiyang nagsabi, ito, hindi pwede, hindi pwede. Anong nangyari dito?
Jason umusad ng balikat, tahimik na nagsabi, kung hindi, ayos lang. Hayes, parang walang progreso, paano ako magpapatuloy ayon sa sinabi ng kapatid na babae? Sige, uuwi na ako sa aking late night diner. Muling humarap si Jason at nagpasimulang umalis. Tinawag siya ni Rosie, sandali lang. Jiang bak cuithm. Haha. Confida nam thop diu si Roy sao? Dipsonin are you rinoi, Jiang bak. Didiu kindi, chuang ta and chua phi mi kwan hido, non kwa, takong chp non duc. Dipsonin sinang bantry na ang chidong lay mc hanma, mnhe. Gi laybaw na ang hanjiang bak, turn fo nhi di bt hok vthwat, chiso tin la dang kainai. Nang that is kong chp non ni. Nang jiang bak chnggh nang chiu nang, gia vth vong noi, ta lndunh vama nguoy da si tuyet, kong mun, thi. Dipsonin nan chik tui, roylay nan jiang bak, hakwet tm, kenrang noi, thi duc. Chi ln nai thi. So nai nht din phi di chuang ta chin thc za din kwan hiroy tin. Thnht, chik tui zash kia nang that srt thick. Th hai, jiang baktoy bt hak vthwat, nong hanlay rt deptry. Mas kaunti lang ang ganda niya kumpara sa kanyang kasintahan. Bukod dito, isang beses lang, hindi naman ito masyadong masama. Sa loob ni Jason, may malamig na tawa. Isang beses lang ay sapat na para masira ang kanyang reputasyon. Sinabi ni Jason, sige, isang beses lang. Basta't halikan mo ako, bigyan mo ako ng pag-asa, tiyak na magpapatuloy ako. Iuuwi kita. Nang marinig ito ni Rosie, alam niyang si Jason ay ang walang hiya na iyon, kaya't nakaramdam siya ng kapanatagan. Inayos niya ang kanyang damit, nahihiyang sinabi, ikaw, tumalikod ka. Talagang nahihiya si Rosie, at sabay na nakakaramdam ng kahihiyan. Sa kabila ng lahat, ito ay isang lihim na ginagawa niya sa kanyang kasintahan. Paulit-ulit na sinasabi ni Rosie sa kanyang sarili, isang beses lang, tumalikod si Jason. Sa loob ni Rosie, umusbong ang isang pakiramdam ng kasab-ika na hindi pa niya naranasan, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Pumikit siya, bahagyang pinigilan ng kanyang mga labi, ang mga labi niyang malambot na parang dragonfly na dumaan sa mukha ni Jason, at agad na umatras. Tapos na, hinaplos ni Jason ang kanyang mukha, nag-iisip kung bakit napakagan. Pero ayos lang, nakatago niyang inilagay ang kanyang telepono, sa loob ay nagtatawang baliw. Si Rosie ay tila inosente, ngunit hindi niya akalain na sa bagay na ito ay napaka-innocent pa, at pumikit pa. Hindi ba't siya na mismo ang lumikha ng pagkakataon para sa kanya na kumuha ng litrato? Namula si Rosie at sinabi, ayos na, natapos ko na ang halik, bilhin mo na ako ng bag. Nararamdaman ni Rosie na siya ay nalugi ng malaki, hindi na nagkunwari, diretsyong humiling kay Jason. Hindi siya nasisiyahan at sinabi, hindi mo ba ako pinapahalagahan sa halik ko para sa pera mo? Ang kaunting perang iyon, sulit ba para gawin mo ito? Agad na tinanggihan ni Jason, kapatid na babae, anong sinasabi mo? Kung ang kaunting perang iyon ay makakakuha ng halik mo, dapat ay gumastos ako ng bundok ng pera. Sa loob niya, may paghamak. Gusto mo bang gamitin ang moralidad para pilitin siya? Para makita mo kung paano mo mararanasan ang panglilinlang ng moralidad. Nang marinig ni Rosie ang sinabi ni Jason, medyo gamaan ang kanyang loob. Pero bigla siyang nagkaroon ng ideya, bakit hindi siya humalik kay Jason ng ilang beses para makakuha ng maraming pera. Inilayo niya ang isip sa ideyang iyon, hindi pwedeng mangyari, hindi karapat-dapat si Jason. Hinailan niya si Jason papasok sa tindahan, sige na, huwag nang magsalita, bilhin mo na ang bag. Walang sinabi si Jason, nanatiling kalmado at walang pakialam. Nang hawak na ni Rosie ang bag, puno ng saya siyang pumunta sa counter para bayaran ni Jason. Bigla siyang napamura, nako. Ubus na ang 20,000 pera ko para sa buwan na ito. Hindi pa ako binigyan ng pera ng mga magulang ko. Ano? Sumigaw si Rosie sa galit, Jason. Sinasadya mo ba ito? Nagtatawa ka sa akin, nakahalik na tayo, tapos ngayon ito ang sinasabi mo. Akala mo ba madali akong maapektuhan? Ano? Sumigaw si Rosie sa galit, Jason. Sinasadya mo ba ito?
Nagtatawa ka sa akin, nakahalik na tayo, tapos ngayon ito ang sinasabi mo. Akala mo ba madali akong maapektuhan? Dati, ilang bagay na ang binili ko para sa iyo, ilang pera ang ginastos ko para sa iyo. Wala akong sinabing anuman dahil sa pagkakataong ito na wala akong pera, ganito mo ako tratuhin. Seryoso, naglalaro ka lang sa akin dahil may pera ako? Kung ganon, sobrang nabigo ako, huwag na tayong makipag-ugnayan mula ngayon. Nang marinig ito ni Rosie, namutla siya at agad na nagising. Tama nga, hindi naman nabangkarote si Jason. May pera pa siya, pansamantala lang nawala siya ngayon. Kung makikipag-away siya sa kanya ngayon, paano na siya makakabili ng mga mamahaling bagay sa hinaharap? Hindi, Jason, nagkakamali ka. Wala akong ganong intensyon. Medyo nagalit ako, pasensya na, hindi ko dapat ikaw ay maliitin. Nagtatawa si Jason, hindi ba't ito ay isang moral na pilit? Sino ba ang hindi nakakaalam? Hindi lang hindi pinapayagan ni Jason si Rosie na gumastos ng kahit isang sentimo, kundi gusto pa niyang bawiin ang lahat ng ginastos niya para sa kanya, kasama ang interes. Agad na bumalik si Jason sa kanyang dating anyo, nagmungkahi na kumain ng hapunan. Pero wala nang gana si Rosie, hindi niya nakuha ang pangarap na bag at nahalik pa kay Jason. Talagang naubos ang lahat. Bukod dito, nakatakdang kumain siya kasama ang kanyang kasintahan ngayong gabi. Paano siya makakasama kay Jason? Naghanap siya ng dahilan at sinabing may kailangan siyang gawin sa gabi at umalis. Nang umalis na si Rosie, ang mabait na empleyado ng tindahan ay nagbigay ng babala kay Jason. Bro, mukhang ang babaeng ito ay nakatuon lang sa pera mo. Kailangan mong maging maingat. Nagtatawa si Jason at sinabi, alam ko, salamat bro. Ramdam ni Jason ang kawalang magawa, kahit ang mga empleyado ng tindahan ay nakakita na. Bakit siya naging tanga sa nakaraang buhay? Hindi siya bumalik sa paaralan, kundi tahimik na sumunod kay Rosie mula sa malayo. Gusto niyang subukan ang kanyang kapalaran. Sa wakas, nahuli niya talaga. Si Rosie ay pumasok kasama ang isang maputi at gwapong lalaki sa hotpot restaurant na kanilang pinuntahan. Nagtatawa si Jason, binuksan ang album ng mga larawan sa kanyang telepono. Si Rosie ay pumasok kasama ang isang maputi at gwapong lalaki sa hotpot restaurant na kanilang pinuntahan. Ang unang larawan ay ang larawan ni Rosie na nahihiya at nakahalik sa kanya. Haha, maliit na putahe, hindi mo inaasahan, di ba? Lumakad si Jason patungo sa hotpot restaurant. Sa loob ng hotpot restaurant, si Harry ay kakakumpleto lang ng kanyang order. May mukha ng pag-aalala at sinabi, Rosie, masyadong mahal ang hotpot na ito, higit sa 600 para sa dalawa, sana sa susunod ay bawasan natin. Kamakailan, biglang tumaas ang gastos ni Rosie, na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan kay Harry. Siya ay estudyante pa rin, kahit na sa tulong ng scholarship at part-time job ay hindi na kailangang humingi ng pera sa pamilya, medyo komportable ang kanyang buhay. Pero hindi niya kayang tiisin ang paraan ng paggastos ni Rosie. Nagtaka si Rosie, napilitan siyang ngumiti at sinabi, oo, paminsan-minsan lang tayo pupunta dito. Sa katunayan, ito ang pinakamurang restaurant na dinala siya ni Jason. Sanay na siyang kumain ng masasarap na pagkain kasama si Jason, kaya't para sa kanya, ang hotpot na ito ay parang tubig lang. Hindi niya akalain na hindi ito kaya ni Harry. Nang naang nito ang NGTUN Kit Di Sau VN La Sin Vin, Kong NHU Jiang Bak, Fu NHI Dai. NGTUN Kit RTCUTN, TIM ng Lon, Toong Lei Chak Chan Kiem DUCNHIUTIN, Kong Thuaji Jiang Bak. Han NA, Han Sien Hetla ng Voy Nang, Chung Tui Tuyet DI, Ay Kong NGUNG mo nang. THI Gian na ICLY Edam Chu TIN to Jiang Bak DTUV. Fok Vumang Duan Lane. Hi NGUI Vuvean LU. Jiang Bak BTN Jing Woi XUNG Kan Dip Sonin, MTDY Vuvenoi, Haktai. Tranang HP ko. Kang NGGP Nguoy Dai. Dip Sonin Jietman. Esden MC Dua Tuot Thyroid XUNGDT. NGTUN Kit THY Monam Sindep Tri Hanman Nin XUT Hin, Lay CNRT Then Voy Dipsonin, Niu Mai Hoy, Sonin, Hanla I. Dipsonin sa Fu BIRI Ban Diu, RT Nuntin Tao Lay,
Bintin Joy Thu Jiang Bakvoy NGTUN Kit. Kawai Sin Vinam NHT, Banthen Kua Chu Luong. Walang epekto sa kanyang ipinangako kay Jason. Ito ang aking kasintahan, si Harry. Walang epekto sa kanyang ipinangako kay Jason. Sa kabaligtaran, basta't matatag siyang sabihin kay Jason na sila ay magkaibigan lamang, sapat na iyon. Walang sinabi si Jason. Gayunpaman, pagkatapos ng gabing ito, malamang na hindi na siya gagastos para sa kanya, medyo nalungkot siya. Pero kahit papaano, mas mabuti na ito kaysa sa makipaghiwalay si Rosie kay Harry. Nang marinig ni Harry na si Jason ay kaibigan ni David, pansamantala niyang inalis ang pagdududa at malugod na binati siya. Matagal nang nahulaan ni Jason na ganito ang sasabihin ni Rosie. Anong uri ng babae siya? Paano siya makakapag-amin na may kasintahan siya habang may ibang lalaki? Kinuha niya ang kanyang telepono, nagpa siya na ipakita ang larawan kay Harry, upang makita niya kung anong uri ng tao si Rosie. Kahit na si Harry ay hindi rin naman mabuting tao. Sa nakaraang buhay, sa pamamagitan ni David, nakilala niya si Harry. Sila ay hindi madalas magkita, pero naaalala ni Jason, may isang pagkakataon na hiniram ni Harry ang kanyang sasakyan, sinira ang mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng higit sa 100,000, at nagsorry lang siya ng basta-basta, walang iba pang pagpapakita. Nawala kay Jason ang higit sa 10,000 pera para sa pagkukumpuni ng sasakyan. Sa huli, hindi na siya humingi kay Harry. Ngayon, sa pag-iisip, talagang napakatanga niya sa nakaraang buhay. Pero ngayon, mas gusto niyang makita silang dalawa na maghiwalay. Sa sandaling ito, biglang umabot sa kanyang isipan ang isang boses na electronic, Keng. Nakita ng sistema na ang host ay nagbabalak na Keng. Nakita ng sistema na ang host ay nagbabalak na gumanti sa kaaway, ang sistema ng Diyos ay nag-activate. Mangyaring pumili ang host mula sa mga sumusunod. Pipiliin ang isa, ipakita ang larawan, ilantad ang tunay na mukha ni Rosie sa lugar na ito. Gantimpala, 500,000. Pipiliin ang dalawa, magtiis at huwag pansinin ang nangyari. Gantimpala, isang set ng pag-urong. Pipiliin ang 3, haktay, ayaw mo bang malaman ang kasintahan mo ang tungkol dito? Gantimpala, isang pagkakataon upang marinig ang puso ni Luna. Nagtaka si Jason ng kaunti, agad niyang ginawa ang kanyang pagpili. Ang pagpipilian dalawa ay tiyak na hindi niya pipiliin, at ayaw din niyang pumili. Ang pagpipilian isa ay akma sa kanya, pero 500,000 para sa kanyang mayamang pamilya, hindi ito gaanong halaga. Ang pagpipilian 3 ay talagang akma sa kanya. Sino si Luna? Siya ay kaklase niya, ang taong gusto ni David. Baka siya ay kaklase niya, ang taong gusto ni David. Baka may sorpresa siyang makuha. Bukod dito, ang pahayag sa pagpipilian 3 ay nagbigay kay Jason ng bagong ideya. Upang makaganti kay Rosie, hindi kinakailangang ipahayag ang lahat. Sa pagkakaroon ng larawan, maraming paraan. Sa buhay na ito, gusto niyang maging isang tao na walang moralidad. Sa isip ni Jason, tahimik niyang sinabi, "Sistema, pipiliin ko ang 3. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang telepono, pumasok sa chat box kasama si Rosie, at walang pakialam na sinabi, "Haktay, may gusto akong pag-usapan ng pribado sa'yo." "Haktay, pakiusap, lumayo ka ng kaunti." Pinili niya ang larawan mula sa album, ipinadala ito. Pagkatapos, agad na nagsimula siyang kumain. Si Harry ay narinig iyon, at nakaramdam ng labis na inis. Ano bang nangyayari sa batang ito sa unang taon? Nandito pa siya, hindi lamang kumakain ng hotpot niya, kundi gusto pang paalisan siya para makapag-usap ng pribado sa kanyang kasintahan. Sinubukan ni Harry na manatiling kalmado, malamig na sinabi, "Bata, anong ibig mong sabihin? Akala mo ba wala akong halaga? Kung gusto mong umalis, umalis ka na." Nagalit din si Rosie. Talagang sobra na si Jason. Sinabi na niyang si Harry ang kanyang kasintahan, pero patuloy pa rin si Jason na sumunod sa kanya. Gusto bang makipag-usap ng pribado sa kanya? Nahulaan na niya kung ano ang gusto sabihin ni Jason, tiyak na mga salitang nagagalit lang. Ayaw niyang makinig, nais din niyang paalisan si Jason. Pero sa sandaling ito, biglang nagliwanag ang kanyang telepono, isang mensahe mula kay Jason. Nakakunot ang noo ni Rosie, nagpadala ng mensahe sa harap niya. At isang larawan pa? Ano ang ibig sabihin nito?
Wala siyang masyadong iniisip, hindi sinasadyang binuksan ang mensahe. Ang larawan ay siya na nahalik kay Jason ng napaka-sweet. Sa kanyang puso, naguluhan si Rosie, bigla siyang nanginig, namutla ang kanyang mukha. Ang taong walang hiya na ito ay kumuha ng litrato. Sa pagkakataong ito, napansin ni Harry ang isang sulok ng larawan at nagtanong ng may pag-usisa, "So Nin, anong klaseng larawan yan?" Agad na nag-lock na, ang larawang ito ay hindi dapat makita ni Harry, kung hindi, hindi lang mawawasak ang tatlong taong relasyon nila, kundi tiyak na pupunta siya sa lahat ng dako at sasabihin na siya ay may dalawang karelasyon. Ang pamilya, mga kaibigan, kaklase, guro, lahat ay malalaman. Mawawasak ang kanyang reputasyon. Nakakunot ang noo ni Harry, parang nakita kong humahalikan ka ng iba. Nagpapanik si Rosie at agad na nagsinungaling, "Aya, kaibigan ko lang yan." Huwag nang magtanong, lihim ng mga babae, huwag kang mag-usisa. Bahagyang nagduda si Harry. Sa pagkakataong ito, si Jason ay abala sa pagluluto ng beef habang nagsasalita, "Senior, hindi ka pa ba aalis?" "Limitado ang aking pasensya." Nagalit si Harry, "Anong sinasabi mo? Ano bang aalis? Tang ina." Pero hindi pa siya natatapos, biglang pinutol ni Rosie, "Tun Kit, may ilang bagay akong gustong pag-usapan kay Jason, umuwi ka na." "Anong sinasabi mo? Ano bang aalis?" Tang ina. "Talagang may kailangan kaming pag-usapan ni Jason, hintayin mo akong matapos sa kanya, ikukwento ko sa iyo, umuwi ka na ba? Hindi mo siya kakausapin." "Anong sinasabi mong kalokohan, seryosong usapan ito. Aalis ka ba? Kung hindi ka aalis, ako ang aalis." At wala nang magawa si Harry kundi sumang-ayon. Sige na, huwag kang magalit, aalis na ako." Bago siya umalis ay galit na tiningnan si Jason, pagkatapos ay may panghihinayang na tumingin sa hotpot. Mahigit 6 na ang halaga ng hotpot, wala pa siyang natikman. Nakahinga siya ng maluwag, napipiga na siya sa galit. Ang salitang, "limitado ang pasensya," ni Jason ay para sa kanya. Kung hindi umalis si Harry, tiyak na ilalabas ni Jason ang larawan. Kung ganon, tapos na ang lahat. Tiningnan niya si Jason na may masamang mukha. "Jason, hindi ko akalain na ikaw ay ganitong klase ng walang hiya. Talagang nagkamali ako sa pagtingin sa'yo." Nagtawa si Jason ng malamig, "Senior, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi ba't ikaw ang walang hiya? Gusto ko lang sanang kumuha ng alaala. Sino ang mag-aakalang may boyfriend ka? Talagang nasaktan mo ako." Alam ni Rosie na wala nang silbi ang magsalita, gusto lang niyang ipaalis ni Jason ang larawan. Nainis siya at sinabi, "Huwag nang magbula-bulan, sabihin mo, paano mo mabubur ang larawan?" Bahagyang pinaikit ni Jason ang kanyang mga mata, talagang mataas ang kanyang tingin, kahit sa ganitong sitwasyon ay nagkukunwaring walang takot. Naisip ni Jason, oras na para maranasan niya ang kahirapan ng lipunan. Sinabi niya, "Madali lang, halikan mo ako ulit, tapos na ang usapan." "Nasa panaginip ka. Mas gugustuhin ko pang halikan ng aso kaysa sa'yo. Ikaw ang nag-uudyok sa akin, Rosie." "Sige, kung hindi mo pinahahalagahan ang iyong puri, bakit ako pa ang mag-aalala?" Sa susunod na araw, sino man ang makakita ng litrato na ito sa kanilang telepono, wala akong pakialam. Biglang nakaramdam si Rosie na tila naging estranghero si Jason. Kung ikukumpara sa Jason na kilala niya noon, talagang parang naging ibang tao siya. Hindi niya kailanman naisip na ang lalaking ito ay may ganitong malalim na puso, at kahit na gumagamit ng mga mababang uri ng mga taktika. Nang makita niyang muling aalis si Jason, labis siyang nagalit. Ayaw niyang halikan si Jason. Nakakabuwisit iyon, pero alam niya na kung ang mga litrato ay kumalat, ang nakakabuwisit na bagay ay hindi na ang tanging issue. Mawawasak ang kanyang reputasyon. Nang isipin ang mga tingin ng iba kapag nakita ang mga litrato, parang hindi siya makagalaw. Hinding-hindi niya maaring pahintulutan na mangyari ito. Sa wakas, napilitan siyang pumayag. Sa kabila ng kanyang pagdududa, mariin niyang tinanong, "Isang halik lang, sa pisngi lang. Pagkatapos, kailangan mong burahin ang lahat ng mga litrato, ayos ba?" Akala niya na ang kondisyon ni Jason ay dahil talagang gusto siya nito. Inisip niya na kung hihalikan niya ito ng 2 beses sa isang gabi, marahil ay hindi makakatulog si Jason sa buong gabi. Ngumiti si Jason at sinabi, "Sige, mukhang talagang ayaw ng senior na malaman ng boyfriend niya ang tungkol dito."
Nagtataka si Rosie, hindi ba't masyadong halata iyon? Lumapit ka na, malamig niyang sinabi. Kung pisngi lang ang halikan, kaya niyang tanggapin, sa wakas ay nakahalikan na siya. Para bang kanina, isipin na lang na kumain siya ng isang piraso ng tofu. Hindi niya alam na unti-unti nang bumabagsak ang kanyang depensa sa kanyang puso. Sinabi ni Jason, bakit nagmamadali? Sa ganitong maraming tao, talagang hindi maginhawa, lumipat tayo sa ibang lugar. Pagkatapos ay tumayo si Jason at umalis. Tinawag siya ni Rosie ng 2 beses ngunit hindi siya lumingon, nagalit siya at sa huli ay napilitang sumunod. Pumunta si Jason sa garahe ng basement ng shopping mall, naroon ang kanyang pulang Ferrari. Umupo si Jason sa sasakyan, sumakay ka na. Tumingin si Rosie sa sports car, hindi nakatanggi at umupo. Saan ba hindi pwedeng humilik? Saan ang sasakyan na ito? Gusto niyang subukan. Hindi lang ang mga lalaki, kahit ang mga babae ay hindi makatanggi sa alindog ng mamahaling sasakyan. Nagreklamo siya, nagpalit ka na naman ng sasakyan? Ilan bang sasakyan ang mayroon ka? Ang labis na pag-aaksaya, malamig na sumagot si Jason, anong pakialam mo? Hindi naman ito pera mo. Napahinto si Rosie, biglang naisip na si Jason ay hindi na ang Jason na dati, kaya't pumikit siya at hindi na nagtanong pa. Binuksan ni Jason ang aircon, mabilis na naging malamig ang loob ng sasakyan, at labis na nakaramdam ng ginhawa si Rosie. Hindi niya maiwasang maisip ang mga pagkakataong lumabas kasama si Harry. Kung hindi sila nagkakasiksikan sa subway o bus, nakasakay siya sa likod ng bisikleta nito. Sa bawat pagpedal, tinatanong pa siya kung nakakaramdam siya ng romansa. Romansa? Lahat ay isang self-deception. Katapos umupo ng maraming beses sa mamahaling sasakyan ni Jason, parang mas mainit at nakakahiya ang umupo sa likod ng bisikleta. Sa tingin niya, ang puno ng mga rosas sa likod ng Ferrari ang talagang romantiko. Nagsimula siyang mag-isip, hindi niya alam kung kailan makakabili si Harry ng sasakyan. Hindi na kailangang mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng daan-daang libo, basta't may aircon ay sapat na. Sa oras na ito, pinutol ni Jason ang kanyang mga iniisip. Lumapit ka na, bilasan mo. Inilapit ni Jason ang kanyang mukha. Nang tingnan ng mabuti, napakagwapo ng kanyang mga pisngi, malinaw ang kanyang mga linya. Si Rosie ay nag-igting ng kanyang mga labi, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang hindi niya alam kung bakit. Sinabi niya sa kanyang sarili, ang lalaking ito ay isang walang kwentang mayaman na may magandang anyo lamang. Alam kong bakit. Sinabi niya sa kanyang sarili, ang lalaking ito ay isang walang kwentang mayaman na may magandang anyo lamang. Nais niyang ulitin ang mabilis na halik sa pisngi tulad ng kanina, tapusin ito ng mabilis upang isipin na parang walang nangyari. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang mga labi, lumapit. Sa pagkakataong ito, binuksan niya ang kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling ang kanyang mga labi ay humipo sa mukha ni Jason, bigla itong lumingon. Nahalik siya sa kanyang bibig. Agad na napagtanto ni Rosie na may masamang mangyayari, mabilis siyang humiga pabalik. Ngunit hindi alam kung kailan, inilagay ni Jason ang kanyang kamay sa likod ng kanyang ulo, mahigpit na hinawakan ang kanyang ulo. Biglang lumaki ang mga mata ni Rosie, isang kakaibang pakiramdam ang kumalat sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang kumawala, ngunit ang lakas ni Jason ay masyadong malakas, wala siyang magawa upang makipaglaban. Kailangan lang niyang hayaan si Jason na gawin ang gusto nito. Matapos ang ilang sandali, binitiwan ni Jason ang kanyang ulo. Luminis siya ng kanyang mga labi, hindi nasisiyahan na nagsabi, amoy lutong hotpot, ang hirap kainin. Nang marinig yun ni Rosie, labis siyang nagalit. Ito ang kanyang unang halik. Pinangarap niyang ibigay ang kanyang unang halik kay Harry sa isang romantikong tanawin. Hindi niya akalain na agawin ito ng walang kwentang ito, at ito ay sa pilitan pa. Galit na pinunasan niya ang mga patak ng tubig sa kanyang mga labi, namumula ang kanyang mga mata, halos gusto nang umiyak. Jason, ikaw ay isang basura, isang masamang tao, isang walang hiya. Isang walang kwentang tao. Tahimik na nakinig si Jason, binaba ang bintana ng sasakyan, nag-ilas ng sigarilyo at humitit. Wala siyang pakialam. Ano kung siya ay basura, hindi ba't ang mga walang prinsipyo ay basura rin? Haha, hindi ba't umaasa pa si Rosie na susundin siya nito? Nagmura si Rosie kay Jason ng 5 minuto, ginamit ang lahat ng mga salitang masakit, sa wakas ay napagtanto niyang wala ng pag-asa ang lahat. Galit na sumigaw siya, nakahalik na.
Burahin mo na ang mga litrato. Ngayon lang dahan-daang kumuha si Jason ng isang piraso ng papel at inabot ito sa kanya. Oo, sige, pirmahan mo dito at tapos na. Tiningnan ni Rosie ng mabuti, nagulat na makita na ito ay isang resibo ng utang. Nakasulat doon ang bawat detalye ng mga gastos na ginastos ni Jason para sa kanya, kasama ang halaga ng mga regalong ibinigay niya. Gusto mo bang bayaran ko ito? Siyempre, sinabi ni Jason, bakit hindi? Kabuoang 79,600, binawasan ko ang mga sentimo para sa iyo, ibigay mo na lang ang 10,000. Si Rosie ay parang pusa na nagalit, ang boses ay mataas, baliw ka ba? Nagbigay ng pera sa babae tapos hihingin pabalik? Hindi ka ba lalaki? At saka, napakayaman mo, anong masama sa paggastos ng kaunting pera? Mawawalan ka ba ng laman? Hindi ako magbabayad. Malamig na tumingin si Jason sa kanya, hindi ako humihingi ng pera pabalik sa iba. Pero iba ka, sino bang nag-utos sa iyo na tratuhin ako ng ganito? Maliwanag na may girlfriend ka na, pinapabayaan mo akong nakabitin, akala mo madali akong lokohin? Kung patuloy kitang pinapabayaan na magkalinaw sa akin, hindi ba't lahat ng pera na ginastos ko sa iyo ay magiging sayang? May pera ako, pero kailangan ko bang ibigay ito sa iyo? Sino ka ba? Ang pera ko ay pinaghirapan ng mga magulang ko, hindi ito dumating sa akin mula sa hangin. Si Rosie ay hindi nakapagsalita at itinuturo si Jason. Patuloy na tumatawa si Jason, nagtatangkang gamitin ang prinsipyo upang lokohin siya. Pasensya na, wala siyang prinsipyo. Nagpatuloy si Jason, hindi ka magbabayad? Sige, hindi na kailangang hintayin ng bukas, ipapakalat ko ang mga litrato ngayon din. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ng mga guro at kaklase, na palaging tinitingnan ka bilang isang mabait na babae, kapag malaman nilang ganitong klase ka. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga magulang mo kapag makita ang asal ng kanilang anak na babae. Haha, talagang kaakit-akit. Hindi na nakatiis si Rosie, sumigaw, huwag ka nang magsalita. Napakadetalye ng paglalarawan ni Jason, hindi na siya makapag-isip, at hindi niya kayang isipin. Huwag nang banggitin ang iba, ang kanyang mga magulang ay talagang tradisyonal, kung malaman nilang ginawa niya ito, tiyak na labis silang madidismaya. Kung malaman nilang ginawa niya ito, tiyak na labis silang madidismaya. Baka hindi na siya kilalanin bilang anak, siya ay galit at natatakot, nanginginig ang kanyang buong katawan, ang kanyang dibdib ay patuloy na umuusbong. Ngunit hindi siya makapagreklamo kay Jason. Wala akong ganitong kalaking pera, 10,000. Alam niyang hindi siya makakakuha ng 10,000. Karaniwan, ang kanyang allowance ay hindi sapat, umaasa pa rin siya kay Harry para sa suporta. Ngayon ay sinasabihan siyang magbigay ng 10,000, talagang imposibleng mangyari. Hindi kailanman naisip ni Rosie na mapapadpad siya sa ganitong sitwasyon. Siya ay nawawalan ng pag-asa. Akala niya si Jason ay isang tupa, hindi niya akalain na siya ay isang lobo. Lahat ng tao ay nagkamali sa kanya. Si Jason ay ngumiti ng may katangian, ngunit sa mga mata ni Rosie, ang ngiting iyon ay walang kaibahan sa ngiti ng isang demonyo. Nagkunwari si Jason na nahihirapan at sinabi, wala bang pera? Kung wala, mahirap ito. Kung hindi, ganito na lang. Ngumiti si Jason, kakaiba ang boses mo, napaka-sweet, gusto ko ito. Ganito na lang, bawat halik ay 1,000 yuan, anong masasabi mo? Nang marinig ito ni Rosie, instinctively ay gusto niyang tumanggi. Pero pinutol siya ni Jason, na taos-pusong nagsabi, huwag kang magmadaling tumanggi sa akin. Isipin mo, isang halik 1,000 yuan, ang halagang ito, kahit ang pinakamagandang babae sa ating paaralan ay hindi nagkakahalaga ng ganito, di ba? Tahimik si Rosie. Totoo nga. Nagbilang siya sa isip, isang halik 1,000, 10 halik ay 10,000, 100 halik ay 100,000. Kaya't kailangan ko bang halikan ka ng 100 beses? Marami ba ang 100 beses? Isipin mo na lang na ang paghalik sa akin ay parang pagkain, 3 beses sa isang araw, sa isang buwan ay 70. Hindi ba't matatapos na yun sa loob ng isang buwan? Sa madaling salita, isang buwan 100,000, saan ka makakahanap ng ganitong magandang trabaho? Diba, nagsimula nang mag-isip si Rosie. Sige na, nawala na sa akin ang unang halik, kaya't hayaan mo na siyang halikan ako ng ilang beses, parang kinagat na ng aso. Basta't huwag malaman ni Harry. Nang maisip ito, napahinto si Rosie, biglang napansin na may mali, at may seryosong tanong kay Jason.
Hindi mo ba ito lahat pinlano? Siyempre, hindi umamin si Jason. Huwag mong akusahan ng mabuting tao, nag-aalala lang ako para sa iyo. Kung ayaw mo, ayos lang, 1 buwan 100,000, kahit na magtrabaho ka ng 20 taon, hindi mo makakamit ang ganitong sahod. Haha, ano ang kailangan niya ng 100,000? Wala nang mas masaya pa kaysa sa ganitong bagay. Nang marinig ito ni Rosie, napag-isipan din niyang tama nga. Sige, wala nang ibang kondisyon, di ba? Itinaas ni Jason ang 3 daliri, paninindigan ko, tiyak na wala. Nagalit si Rosie at nilagdaan ang papel ng utang. Pagkatapos lagdaan, parang nakapirma siya sa isang kontrata ng pagbebenta ng katawan. Sinuri ni Jason ang papel, tinapak-tapik ito, at ang papel ng utang ay nagbigay ng malalakas na tunog. Huwag mong isipin na makakaligtas ka sa utang, mayaman ang pamilya ko, kung tatakas ka, hahanapan kita ng pinakamagaling na abogado sa buong bansa at dadalhin kita sa korte. Sino sa tingin mo ang mananalo sa kaso? Ang munting balak ni Rosie ay tuluyan ng nawasak. Ang taong ito, sobrang maingat na parang hayop. Naalala niya ang buong proseso ng gabi, tila isa-isa siyang pumasok sa bitag na itinakda ni Jason, at sa huli ay nahulog sa hawla na ito. Sa puntong ito, tuluyan na siyang sumuko sa pakikipaglaban. Gusto lang niyang mabilis na mabayaran ang utang upang ibalik ni Jason ang kanyang kalayaan. Siya ay nalulumbay, binuksan ang pinto ng sasakyan at nagpa siya ng umalis. Sinabi ni Jason, sandali, ihahatid kita pabalik sa paaralan. Rosie nang marinig iyon, talagang gustong lumingon at umalis, pero ang nakakasuklam na ugaling ito ng pagkamakasarili ay muling nanaig sa kanyang dangal. Siya ay masunuri na isinara ang pinto ng sasakyan. Si Jason ay bahagyang umuungol. Lahat ay nasa kanyang palad. Hindi nag-start ng makina si Jason, kundi sinabi, bago tayo umalis, gusto kong kumuha ng kaunting pera. Ano sa tingin mo? Napahinto si Rosie, namula ang kanyang mukha, bahagyang nagmura, sira ulo. Pero hindi siya tumanggi. Si Jason ay ngumiti ng may pang-aasar, hinawakan ng baba ni Rosie. Pinilit siyang lumingon, at inilapat ang isang matinding halik sa malambot at makatas na labi nito. Dinala ni Jason si Rosie sa paaralan, at bago siya bumaba ng sasakyan, kumuha ulit ng pera. Si Rosie ay namumula-mula tenga hanggang tenga nang bumaba sa sasakyan ni Jason. Ang kanyang mukha ay namumula at hindi pa rin nawawala ang kulay. Sa kanyang puso, nagalit siya kay Jason dahil sa pagkuha ng pera ng napakatagal. Sa tuwing siya ay halos nahihirapan, saka lang siya nito pinapalaya. Nang bumaba siya ng sasakyan, nakasalubong niya si Harry. Buti na lang madilim, hindi niya makita ang kakaibang hitsura sa mukha nito. Hindi alintana ni Jason ang mga bagay na ito, diretsyong nagmaneho. Si Harry ay nakitang bumaba si Rosie mula sa mamahaling sasakyan ni Jason, at sa isang iglap, hindi niya matanggap ito, ang kanyang puso ay puno ng selos. Rosie, hindi mo naman talaga gusto si Jason. Ngunit hindi pa natatapos ni Harry ang kanyang sasabihin, si Rosie ay sumigaw ng malakas. Harry, kung patuloy ka sa mga kalokohan mo, hindi na kita papansinin. Sino ang magkakaroon ng damdamin para sa siraulong, masamang tao na iyon? Akala mo ba ako ay ginang klaseng babae na dahil lang sa mayaman siya ay kakapit ako sa kanya? Sobrang pagod na siya ngayong gabi. Si Harry ay nagdududa pa sa kanya, talagang hindi na niya kayang tiisin. Hindi ba niya alam kung gaano kalaki ang kanyang isinakripisyo para hindi siya masaktan? Si Harry ay nagulat, ngunit nang makita ang pagdiriin ni Rosie kay Jason, siya ay nakaramdam ng kaunting kapanatagan. Agad niyang sinabi, mali ako, oo. Ang taong ito ay talagang basura. Rosie, ano ang pinag-usapan niyo ngayong gabi at parang galit na galit ka? Nang maisip ni Rosie ang nangyari ngayong gabi, hindi lamang siya nawala ng unang halik, kundi marami pang pagkakataon, at sa hinaharap ay patuloy na mawawalan, siya ay hindi maiwasang mamula sa galit. Ngunit hindi niya ito maaring sabihin kay Harry. Diretsyong naglakad siya patungo sa dormitoryo, bukas na lang pag-usapan, nakakainis. Si Harry ay nakabuka ang bibig, hindi na naglakas loob na magtanong pa. Kawawa naman si Harry, sa kanyang ulo ay may bahagyang liwanag na berde. Samantalang si Jason, matapos i-park ang sasakyan, ay narinig ang boses ng sistema sa kanyang isipan. Binabati kita, KY Chu, natapos mo ang pagpili ng 3, nakakuha ka ng kakayahang marinig ang puso ni Luna ng 1 beses, maaari itong gamitin kapag nakatagpo mo ang iyong target.
Si Jason ay nag-ikot ng susi ng sasakyan, nahuli ito ng tama. Ayos, hindi ko alam kung ano ang mga balak ng magandang class president na iyon sa kanyang puso. Nais sanang bumalik ni Jason sa dormitoryo, ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono sa bulsa. Kinuha ni Jason ito upang tingnan. Ang telepono ay nagpapakita ng pangalan ni David. Jason sa dormitoryo, ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono sa bulsa. Kinuha ni Jason ito upang tingnan. Ang telepono ay nagpapakita ng pangalan ni David. Si Jason ay ngumiti ng malamig, talagang magkaaway sa isang sulok. David, matagal na tayong hindi nagkita. Sinagot ni Jason ang telepono, at natural na sinabi, "Alo, Lao David." "Jason, nasaan ka ba? Matagal na kitang hinihintay." Ang boses ni David ay puno ng pag-aalala. "Nasa ilalim ako ng dormitoryo, naghahanda ng umuwi. Anong kailangan mo at hinihintay mo ako?" Sinabi ni Jason na parang totoo. Si David ay humikbi. "Anong kailangan?" "Teka, ikaw, talagang nakakalimot. Nagkasundo tayong maglaro ng game hanggang madaling araw, nakalimutan mo na?" "Ay," sabi ni Jason, "masyado akong nakakalimot lately. Hindi ba't may usapan tayo na makipagkita sa senior para maglaro? Nakalimutan ko na, nasaan ka?" Nang marinig ito ni David, hindi siya nagpakita ng emosyon. Sinabi, "Senior?" "Anong senior? Hindi ko alam." "Ay, huwag nang mag-alala sa senior, nandyan na ako, ang Coca-Cola net, nakaon na ang mga makina, naghihintay na lang sa iyo, bilisan mo." Si Jason ay humaplos sa kanyang baba. Haha, nagpapanggap, tuloy lang sa pagpapanggap. Si Rosie ay talagang ipinakilala sa kanya ng siraulong ito. Pero tiyak na hindi ito sasabihin ni Jason. Sa ngayon, siya at si Rosie ay kapwa nakikinabang sa isa't isa. "Sige, darating na ako." Sa mga pakana ni David, nagpapanggap, tuloy lang sa pagpapanggap. Si Rosie ay talagang ipinakilala sa kanya ng siraulong ito. Pero tiyak na hindi ito sasabihin ni Jason. Sa ngayon, siya at si Rosie ay kapwa nakikinabang sa isa't isa. "Sige, darating na ako." Sa mga pakana ni David, si Jason ay sobrang pamilyar na. Nakaon na ang makina at naghihintay sa kanya. Kasinungalingan, alam na naghihintay siya para magbayad. Sa loob ng 4 na taon ng kolehiyo, ganito na lagi. Ang Coca-Cola Net ay ang pinakamahusay na internet cafe malapit sa paaralan, at sa tuwing pinipili niya ang pinakamagandang VIP room, 300 tay bawat oras. Sa loob ng 10 oras, 2 sila ay aabot sa 6 na riyal. Hindi pa kasama ang mga merienda at inumin. Karaniwan na ang gumastos ng halos 1,000 sa isang gabi. Sa loob ng 4 na taon ng kolehiyo, hindi niya alam kung ilang beses na siyang nagbayad ng buo. Si Jason ay hindi alam kung ilang beses na siyang naging tanga na naabuso. Nang umakyat siya sa 3 taon, nakitang walang silbi ang pag-online, mas lalo na ang mag-massage, hindi na kailangang pag-usapan. Nang maisip ito, si Jason ay nagngangalit. Ngayong gabi, kailangan niyang iparanas ang sakit sa siraulong ito na si David. Nang dumating si Jason sa internet cafe, napansin niyang hindi lamang si David ang naroon, nagdala pa siya ng ilang kaibigan. Ang mga ito ay mga kapatid niya, si Jason ay nakilala lamang minsan, hindi niya matandaan ang mga pangalan. Ang grupo ay nakaupo sa mga baitang sa harap ng internet cafe. Nang makita ni David na dumating si Jason, nawalan siya ng pasensya at sinabi, "Jason, bakit ngayon ka lang dumating? 11:00 na nagsimula, malapit na tayong mag-2:00, nasayang ang 1 oras." Ang iba ay bahagyang nagulat. Talagang sinabi ni David na si Jason ang magbabayad, bakit ganito ang kanyang ugali sa kanya? Agad na nagbigay ng paliwanag ang iba, "Walang problema, hindi naman kami na-late ng ilang minuto, basta dumating na." "Tama, anuman, maglalaro tayo hanggang haten gabi, matutulog din tayo." "Tama, hindi naman masyadong marami ang tao, marami namang makina." Ngunit si David ay hindi pa rin masaya, sumigaw, "Alam niyo ba ang sinasabi niyo, si Jason ay kapatid ko, magkaibigan kami, kaya ganyan ang aming usapan, nagbibiroan, naiintindihan ba?" Pagkatapos ay inakbayan niya si Jason, parang gustong patunayan na magkaibigan talaga sila. Si Jason ay tumingin kay David, at lihim na ngumiti. Ang salitang ito ay talagang sumasalamin sa pagkatao ni David. Gusto niyang samantalahin ang iba, at nagrereklamo pa na mabagal ang pagdating ng mga benepisyo. Talagang napakasama. Sa nakaraang buhay, siya ay talagang tanga,
Paano siya nakitungo ng tapat sa ganitong tao? Ngayon ay muling nabuhay. Hindi siya papayag na hindi parusahan ng siraulong ito. Si Rosie ay nagkunwaring walang nangyari, itinulak ang kamay nito, at tahimik na sinabi, kung hindi ka makapaghintay, pumasok ka na sa makina. Sino bang nag-utos sa iyo na maghintay sa akin? Si David ay medyo nahihiya, ngunit patuloy na nagsalita ng may dignidad. Anong sinasabi mo? Lahat tayo ay magkakaibigan. Paano hindi ka maghihintay? Sa kanyang puso, siya ay nagmamasid kay Jason. Ang paghihintay sa iyo ay hindi ba para magbayad ka? Kung may pera ka, hindi ba dapat lang na ikaw ang magbayad? Ang paghihintay sa iyo ay hindi ba para magbayad ka? Kung may pera ka, hindi ba dapat lang na ikaw ang magbayad? Si Jason ay matagal nang nakakita sa mga kalokohan ng taong ito. Pero hindi na siya nagdagdag pa ng salita. Sino ang makakatawid sa huli ay hindi pa alam. Ang lahat ay pumasok sa internet cafe. Si Jason ay nagtanong muli, hindi mo ba sinabi na ikaw lang ang nandito? Bakit may kasama ka pang marami? Nang lumabas ang mga salita ni Jason, ang iba ay medyo nahihiya. Hindi sila katulad ni David na makapal ang mukha. Hindi sila makapag-aksaya ng pera ni Jason. Hindi mo ba sinabi na ikaw lang ang nandito? Bakit may kasama ka pang marami? Sino bang gumagawa ng ganito? Kaya pala sinabi mong si Jason ang magbabayad at hindi niya alam? Hindi sila katulad ni David na makapal ang mukha. Nang marinig ito ni David, hindi siya natuwa. Jason, anong ibig mong sabihin? Kailangan bang sabihin ko sa iyo ang tungkol dito? Nakikita ko na masyado kang nag-iisa, dinala kita para makilala ang ilang kaibigan, maglaro ng sama-sama, at palakasin ang ugnayan. Hindi ba mali ang ginawa ko? Sa kanyang isip, si Jason ang nagbayad para sa kanya. Hindi ba ito masyadong maganda? Kahit na sa huli, tiyak na si Jason ang magbabayad, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga kaibigan niya ay tiyak na ituturo ang lahat sa kanya. Si Jason, nang marinig ito, ay nag-isip, Jiang bak NGHEV, trong la ng Kamthan. Kong trash chuluong CUIC ng so TH Than Sinang. MT Dai NHUV, Han Kong Than Sinang ay Than Sinang. Kuna o Kong NHAC Den Chuyen TIN, CN Chop Mulain Di Yuhan. Nang Jiang Bak SNG Hai Di, Hadihan Luwagat LNNA. That la NCCUI. Jiang Bak LIN Noi Ngay, Tanoi Nguoy Saisaw. Nguoy Kikdong Saiji. Takong artisan la ng Lamken Ban Moy. Nong nguoy joy thu kong joy thu mo chu, koi tala saiji. Anche ang kutra tin sao, kuno isaw sinang kien tim chuluong nailain mo sai. Jia ho na isove nhu thong min han roy. Agad niyang ipinakilala ang mga kaibigan kay Jason. Si Jason ay seryoso, isa-isa silang nagpakilala, at sa huli ay inutusan ang mga kapatid na pumasok sa internet cafe. Nagdala si David ng ilang tao, at nang makita niyang madali lang kausap si Jason, na walang anyo ng mayamang binata, nagkaroon siya ng simpatsya sa kanya. Nakakapagpagulo ito kay David, parang siya na nga ang nasa labas, di ba? Nang lumabas ang grupo, bumati si Jason sa tagapangasiwa ng network, buksan ang VIP room, buong gabi. Sumagot ang tagapangasiwa, agad, Ginoong Jason. Madalas bumisita si Jason, at alam nilang mayaman siya, kaya't lahat ng tagapangasiwa ng internet cafe ay kilala siya. Diretsyong binuksan ang computer para kay Jason, at hindi na humingi ng bayad. Pwede na lang magbayad mamaya. Nakita ni David ang eksenang ito, nagmukha siyang may pangit ng ngiti, at sa loob niya ay may panghihinayang. Tess, hindi naman malaking bagay ang 200 pisong iyon, ano bang nakakamangha? Nasubukan na rin niyang gawin iyon dati. Gusto rin niyang makuha ang ganitong espesyal na treto. Pero tinanggihan siya ng tagapangasiwa at kailangan talagang magbayad para makapasok. Pumasok ang grupo sa marangyang VIP room at nang makita ang kagamitan at espasyo, lahat sila ay nagulat. Grabe, 3,080, anong mas hihigit pa sa paglalaro? Wow, ang ganda ng espasyong ito, gaming chair, walang kahit anong kakaibang amoy, at malamig ang aircon. May soundproofing pa, ito ang tunay na pag-online. Teka, nakita ko lang, ang isang VIP room ay 20,000. Sobrang mahal. Ngumiti si Jason at nagsabi, walang anuman, magmadali na tayong mag-computer, hindi ko na kayang maghintay na makapaglaro. Si David ay sumang-ayon, tingnan nyo,
parang hindi pa nakakaranas ng buhay. Ang kapatid ko ba ay kulang sa pera? Mag-computer na, mag-computer na. Nang marinig ito ng iba, sabay-sabay silang humanga sa pagiging mapagbigay ni Jason. 2,000 na pera sa internet, hindi man lang kumurap. Sa loob-loob ni Jason, tumatawa siya ng malamig. Haha, kahit ano pa man, hindi naman siya ang magbabayad. Samantala, sinabi pa ni David na nagugutom siya at gustong umorder ng pagkain, at nauuhaw na gustong uminom. Hindi man lang nagtanong kay Jason, agad siyang kumuha ng kung ano-ano mula sa tagapangasiwa. Hindi naman siya pinigilan ni Jason. Pagkatapos ng mahigit 2 oras, lumabas si Jason para umihi. Jason, agad siyang kumuha ng kung ano-ano mula sa tagapangasiwa. Hindi naman siya pinigilan ni Jason. Pagkatapos ng mahigit 2 oras, lumabas si Jason para umihi. Kasabay nito, tinanong niya ang tagapangasiwa kung magkano ang kabuoang halaga. Nag-compute ang tagapangasiwa at nagulat siya sa halaga. 2,560, medyo mahal. Sobrang mahal talaga. Ginoong Jason, ibabawas ko ang maliit na halaga para sa iyo, gawing 2,500 na lang. Umiling si Jason, walang kailangan, kung magkano ang halaga, iyon na. Tumingin ang tagapangasiwa kay Jason, hindi makapagpigil, at mahinang sinabi, Ginoong Jason, hindi ko sinasabi, pero hindi naman kailangang gumastos ng ganito, pinapayuhan kita, mag-ingat sa pakikipagkaibigan. Ang sinabi ng tagapangasiwa ay medyo malabo, pero malinaw ang mensahe. Ngumiti si Jason, kumuha ng sigarilyo mula sa tagapangasiwa, at nagsabi, Oo, salamat, huwag kang mag-alala, alam ko na. Ang tagapangasiwang ito ay nagbigay pa ng paalala sa kanya? Talagang mabait. Pagkatapos marinig ang sinabi ng admin, tahimik na nagsindi ng sigarilyo para kay Jason, at nagtanong, Hayes, tuwing dumarating kayo ng kaibigan mo, ikaw na naman ang nagbabayad. Hindi ba't parang inaapi mo ang mabait na tao? Si Jason ay nahulog sa isang sitwasyon na tila nalulumbay at natatawa. Gayunpaman, ito ay nagpapakita lamang kung gaano siya kaignorante sa kanyang nakaraang buhay. Ang admin, na isang tao mula sa labas, ay nakapansin na. Paano siya naging ganito sa kanyang nakaraang buhay? Si Jason ay nagyoneng, nakaramdam siya ng antok sa kanyang muling buhay, wala siyang interes sa laro, wala siyang saya sa paglalaro. Matapos niyang tapusin ang huling hit ng sigarilyo, diretsyong sinabi niya sa admin, uuwi na ako, matutulog na ako. Uuwi na ako, matutulog na ako. Paano ang bayad? Sabihin mo na lang na umuwi na ako. Agad niyang naintindihan ang ibig sabihin. Mag-ingat ka, Jason Young Master. Nagdagdag ng 40 yuan na bayad sa serbisyo. Para sa iyo, gawing 2,600. Si David ay lumabas din para magbanyo. Nang marinig ang admin na sinabi na umalis na si Jason, nagbayad na lang, kung maglalaro o hindi, nasa kanya na iyon. Kung pagkatapos ng haten gabi, hindi na sila makakakuha ng pagkain, kung hindi, sila ang magbabayad. Kinabukasan, 7:30, si David at ang kanyang mga kaibigan ay nagyoneng lumabas mula sa VIP room. Diretsyong lumabas sila, tinawag sila ng admin. Hey, hindi pa kayo nagbabayad? Malakas na tinawag ng admin. Huminto si David at ang kanyang mga kaibigan, nagkatinginan, at sabay-sabay na tumingin kay David. Si David, may mga mata na namumugto, buhok na magulo, nagyan, at nagtanong ng may pagdududa, ano ang ibig mong sabihin na walang bayad? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang mga kapatid ko ay nagbayad na noong umalis kami ng haten gabi. Pagkatapos ng haten gabi, hindi na kami umorder ng iba. Tumawa ng malamig ang admin, umalis na si Jason Young Master, pero hindi pa nagbayad. Ano, hindi nagbayad si Jason? Paano niya magagawa yon? Agad na nagalit si David. Karaniwan, si Jason ay napaka-responsable. Paano siya makakalimot sa ganitong malaking halaga? Siguradong nakalimutan niya. Hintayin mo, tatawagan ko siya para magbayad. Agad na tumawag si David kay Jason, nais niyang dumating ito para magbayad. Pero hindi maabot ang telepono ni Jason. Nagalit si David at nagmura, putang ina, naka-off ang telepono. Anong klaseng mayamang bata ito, gusto pang ipasa sa akin ng konting pera. Talagang hayop. Hindi inasahan ni David na si Jason ay nagbabalik ng pabor. Palagi niyang ginagamit ang paraang ito para samantalahin si Jason. Isang beses na naabuso, hindi na niya kaya? Nakita ng admin na nagmumurang si David kay Jason,
hindi na siya nakapagpigil, nagalit at sinabi, kabuo ang 2,600, cash o scan code. Bilisan mo, nang marinig ni David ang numerong ito, naguluhan siya, bakit ang mahal naman? Mali ang pagkakakompute mo. Kinuha niya ang resibo at sinuri ito ng mabuti, nagmukhang masama ang kanyang mukha, at nagbulong, talagang napakamahal, hindi na ako babalik dito. Nang tingnan ng dulo, napansin ang isang bayad sa serbisyo, agad siyang sumigaw, bakit may 6 na bayad sa serbisyo? Nanlalamang ka sa mga customer. Ang tagapangasiwa ng network ay hindi natitinag, malamig na ngumiti at nagsabi, laging may bayad sa private room, hindi mo ba alam? Parang si Jason Young Master lang ang nagbabayad, hindi ka pa nagbayad, di ba? Nang marinig ito ni David, hindi na siya naglakas loob na magduda, medyo namula ang kanyang mukha. Nagalit siya at mahina ang boses na nagmura, ano kung siya ang nagbayad? Hindi naman ako mayamang bata, kung siya ay may pera, ano naman kung magbayad siya ng kaunting internet? Ang mga kaibigan ni David sa tabi ay medyo naiinis sa kanya. Isang David na palaging magalang, hindi inaasahan na ang kanyang pagmumura ay ganito kalupit. Kinuha ni David ang kanyang cellphone, lumingon sa mga kaibigan at nagmakaawa, paano kung hati-hatiin natin ang bayad? Sa susunod, ako ang taya. Hindi inaasahan na walang sino man sa mga kaibigan ang gustong mag-ambag. David, sobra na yan, ang mahal ng internet cafe na ito at gusto mong hati-hatiin. Hindi na ako pupunta, pinapahirapan mo kami. Tama, kung wala kang pera, huwag ka nang mag-imbento ng mga dahilan, nagkukunwari kang bayani. Wala akong pera, hindi ko kayang bayaran. David, kung gusto mong magbayad kami, itinuturing na itong katapusan ng ating pagkakaibigan. Nang marinig ito ni David, agad siyang naguluhan, at nagmadaling nagsabi, hey, bakit kayo nagmamadali, nagbibiro lang ako. Ako, si David, ganun ba akong tao? Naghigpit siya ng kanyang mga ngipin at nagsabi, sino ang nagsabing hindi ko kayang bayaran ito, hindi naman ito malaking bagay, mag-scan na tayo. Matapos magbayad, parang naputol ang kanyang loob. Nagbayad siya dahil sa simula ng buwan, nagpadala ng 2,000 yuan na allowance mula sa bahay. Dagdag pa, madalas siyang kumain ng libre kay Jason, kaya nakapag-ipon siya ng kaunting pera. Ngayon, halos naubos na ang lahat, sa buwang ito, tiyak na magugutom siya. Si Jason, talagang mapanlin lang. Sa daan pa uwi, hindi tumigil si David sa pagmumura kay Jason sa kanyang isipan. Karaniwan, pagkatapos magpuyat, natutulog siya sa dormitoryo hanggang tanghali, ngunit dahil sa galit, hindi siya makatulog, kaya diretsyong pumunta siya sa klase para hanapin si Jason. Ang perang ito ay hindi maaaring mawala ng ganun-ganun na lang. Si Jason ay talagang nagplano ring matulog ng kaunti pa sa umagang iyon. Pero nang maisip na mayroon pa siyang isang pagkakataon na marinig ang kanyang puso na hindi pa nagagamit, hindi na siya nakatulog. Hindi na siya makapaghintay, tumakbo siya papuntang klase, naghihintay na lumabas si Luna. Si Luna at si David ay mga kaklase sa high school, at parehong nakapasa sa isang universidad. Nangako si Luna kay David na kung mag-aaral sila sa parehong universidad, magkakaroon sila ng relasyon. Sa kasalukuyan, ang dalawa ay nasa isang malabong estado. Naalala ni Jason na nagsimula ang kanilang relasyon sa simula ng 2nd taon ng kolehiyo, dahil sa unang taon ay wala pang pera si David, ngunit sa 2nd taon ay biglang yumaman, at si Luna ay agad na pumayag sa panliligaw ni David. Tungkol dito, maaari lamang sabihin ni Jason na si Luna ay hindi basta-basta, talagang marunong mag-isip. Patunay nito, matapos mag-date sina Luna at David, ilang beses na silang muntik nang maghiwalay, at bawat pagkakataon ay dahil sa mayamang binata na humahabol sa kanya. Sa pamamagitan ng relasyon bilang kasintahan ni David, madalas din siyang nakinabang kay Jason. Habang nagliligawan si David kay Luna, nagastos siya ng maraming pera sa mga date at pagbili ng regalo, halos 80% ay si Jason ang nagbayad. Matapos mawala ng pera si Jason, sinubukan niyang makipag-usap sa kanya, ngunit ang resulta, tahasang sinabi ng babae na hindi siya kilala na nagdulot kay Jason ng pagkabigla. Habang nag-iisip, pumasok si Luna kasama ang 3 kaibigan na nag-uusap at nagtatawanan. Bagaman hindi maganda ang kanyang ugali, sa harap ng lahat, lagi siyang nagkukubli ng mabuti, isang masunerang estudyante na mahusay sa pag-aaral.
Bukod dito, talagang maganda si Luna. Noong unang taon, hindi pa siya marunong magbihis, bahagyang nag-makeup, ngunit ang kanyang mga tampok ay talagang kaakit-akit, makinis at maputi ang balat. Ang bawat pag-angat ng kilay at bawat ngiti ay puno ng alindog, naglalabas ng kabataan ng isang estudyanteng babae, talagang napakaganda. Sa ikatlong taon, lalo siyang umunlad, ang kanyang mahahabang binti ay partikular na kaakit-akit, at ang kanyang dibdib ay talagang puno. Hindi nakakagulat na siya ang pinakamaganda sa klase. Maingat na pinagmamasdan ni Jason. Ang mga bahagi niya ay tila hindi kayang tiisin na nagpapakita na talagang may laman si Luna. Tunay na napakabuti para kay David. Sa puntong ito, napansin din ni Luna ang tingin ni Jason, kaya't kinuha niya ang aklat mula sa kanyang dibdib at tinakpan ang kanyang dibdib, at medyo naiinis na sinabi, Jason. Saan ka nakatingin, Jason? Saan ka nakatingin? May hindi magandang impresyon si Luna kay Jason. Dahil palaging sinasabi ni David sa kanya na si Jason ay palaging nagmamalaki at gustong magpasikat, kahit ang pagpasok sa prestihiyosong unibersidad na ito ay binili lang. Sa katunayan, may ilang barya lang sa kanyang bulsa. Tinanong ni Luna si David kung bakit siya patuloy na nakikipagkaibigan kay Jason. Sinabi ni David na dahil si Jason ay palaging nakadikit sa kanya, lahat sila ay mga kaklase, kaya hindi siya makapagpakamasungit. Si Luna ay nagpakita ng simpatiya, ngunit sa kanyang pagtingin kay Jason, lalo pa siyang hindi nagustuhan. Si Jason ay kumagit ng isang bawsi, ngumiti at nagtanong, gusto mo bang kumain ng bawsi, magandang dilag? Binili ko ito para kay David, pero kakagising lang niya mula sa isang gabi ng walang tulog, tiyak na natutulog na siya sa dorm, kaya't ibigay mo na lang sa kanya. Si Luna ay nagkunot ng noo, at may matigas na tono na nagsabi, nagpupuyat na naman kayo. Nagpupuyat na naman kayo, Jiang Bak, pinapaalalahanan kita, bawasan mo ang pakikipag-ugnayan kay David, huwag mo siyang sirain. Ngumiti si Jiang Bak, sirain siya? Saan nagsimula ang kwentong ito? Ako pa ang nasis Ira dito. Sinabi ni Luna, nagsasalita ka ng kalokohan, sinabi niya sa akin na ikaw ang nag-aya sa kanya na magpuyat kagabi. Umusag si Jiang Bak at sinabi, kaya naman, maaari kong sabihin na may isang asong ligaw na kusang pumunta sa internet cafe? Sa nakaraang buhay, tumulong si Jiang Bak kay David na pasanin ang maraming kasalanan. Sa kanyang isipan, iniisip niyang siya ay may prinsipyo para sa kanyang mga kaibigan. Ngayon, sa pag-iisip muli, talagang may problema ang kanyang isipan. Nang marinig ni Luna ang mga mapanirang salita ni Jiang Bak, siya ay naguluhan. Hindi ba't niloko siya ni David? Tumingin siya sa bawsi sa mesa ni Jiang Bak, naisip na hindi pa siya kumakain ng almusal. Tamang-tama, kakain siya ng bawsi at sabay na magtatanong kay Jiang Bak ng ilang detalye. Umupo siya, walang pag-aalinlangan na kinuha ang bawsi at kumain, pagkatapos ay sinimulan ang kanyang sermon, Jiang Bak, kahit na si David ang nag-aya sa iyo, hindi mo dapat sabihin ang mga bagay na ganito. Hindi ba't normal lang para sa mga lalaking estudyante sa kolehiyo ang magpuyat at mag-internet? Anong asong ligaw? Sino bang nagsasalita ng ganyan sa kanyang kapatid? Nang marinig ito ni Jiang Bak, gusto na lang niyang tumawa, puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Kanina, matigas ang kanyang pananalita na huwag sirain si David. Ngayon, nang malaman na si David ang nag-aya na magpuyat, sinasabi pa niyang nakakapang-insulto siya? Nang marinig ito ni Jiang Bak, gusto na lang niyang tumawa, puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Kanina, matigas ang kanyang pananalita na huwag sirain si David. Ngayon, nang malaman na si David ang nag-aya na magpuyat, sinasabi pa niyang nakakapang-insulto siya? Talagang dalawang mukha. Walang sinabi si Jiang Bak, nag-iisip na sabihan siya na umalis. Pero ang bawsi sa kanyang bibig ay napakaastig. Nang ibaba ni Jason ang kanyang bibig, sumabog ang sabaw mula dito. Tamang-tama, eksaktong tumalsik ito sa bahagi ng damit ni Luna na may puting bulak. Nagdulot ito sa kanya ng init na nagpasigaw sa kanya. Alternasyon. Bumili si Jason ng bagong bawsi, mainit-init pa. Ang sabaw ng bawsi ay nahalo sa mainit na langis, masarap kapag kinakain, pero kung masusunog ka, talagang masakit. Halos masunog si Luna at napasigaw, sakit. Ang sakit, sakit. Ang sakit. Jason, nakatayo ka lang dyan? Bilisan mo at tulungan mo akong panasan. Ang sabaw mula sa bawsi ay dumadaloy pababa sa kanyang collarbone patungo sa kanyang dibdib.
Napilitan siyang buksan ang dalawang butones sa itaas upang maibsan ang init na nagpalabas ng isang bahagi ng kanyang makinis na balat. Walang masyadong iniisip si Jason, agad niyang kinuha ang panyo at pinunasan mula sa kwelyo ni Luna, pababa hanggang sa malambot na bahagi. Nagsimulang manginig si Luna, namula ang kanyang mukha at nagalit na sumigaw, "Jason! Saan ka naglilinis? Jason! Saan ka naglilinis?" Itinulak niya si Jason. Walang kasalanan si Jason at sumagot, "Ikaw ang nag-aya sa akin na tulungan kang panasan." Ikaw, namula si Luna sa galit, pero hindi siya makapagreklamo dahil siya nga ang nag-utos kay Jason na panasan siya. Gayunpaman, naniniwala pa rin siyang sinasadya ni Jason na samantalahin siya. Pinandilitan niya si Jason, agad na hinayla ang kanyang kwelyo upang takpan ang kanyang dibdib, at sumama sa ilang mga kaibigan na babae papasok sa banyo upang ayusin ang sitwasyon.